Amen. Yan, purihin ng Diyos. Umagang ito tayo magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Sa aklat ng Roma chapter 4. Yan. Amen. 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 Purihin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Yan. Salamat sa Panginoon. Yan. Purihin ng Diyos. Yan. Sa aklat ng Roma chapter 4 verse 1 to 25. Si Romans 4 na tayo. Nakaraan, Roma 3. Ngayon, Roma 4 na tayo. Ang halimbawa ni Abraham. Tapos, nakamtan ang pangako dahil sa pananampalataya. Purihin ng Diyos. Yan. Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Yan. Salamat sa Diyos. Yan. Purihin ang Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Yan. Romans chapter 4 verses 1 to 25. Pero bago yun, tayo muna yung manalangin. Tayo yumuko at pumikit. Lord, salamat po sa umagang ito. Muli kami papasalamat sa buhay na iyong binigay na isang laking pribilehiyo para sa amin na kami magbasa, mag-aral, maging banal na salita. Salamat, Panginoon. Gabayan mo po kami. Tawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkakasala sa isip, salita, sa gawa. Nama, Panginoon, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang iyong banal na Espiritu, ipatuloy mo pakipisanin sa amin upang tulungan kami masigit maunawaan ang iyong mensahe sa umagang ito. Salamat, ikaw lang ang aming sasambahin. Maliban doon, wala ng ibang muli. Maraming salamat. Ito ang aming sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Salamat sa Panginoon. Habang naghintay tayo sa ating mga kapatiran, tayo magbasa sa aklat ng Roma chapter 4 verses 1 to 25. Ang halimbawa ni Abraham. Sabi rito, chapter 4 verse 1, tungkol kay Abraham na ating ninuno. Ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may ipagmamalaki. May maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Yun. Si Abraham, kung yung mga bagay ay ginagawa niya sa kanyang mga sarili at hindi niya pinakikinggan ang Diyos, yan, sabi rito, hindi siya magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Pero mainit, sasako na ito. Yan, purihin ng Diyos, ulitin ko. Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, so ibig sabihin yung pagpapawalang sala ng Diyos, hindi yun dahil sa ating mga ginagawa. Okay? Kundi dahil sa iyong pananampalataya, kagaya ni Abraham. Halimbawa, si Abraham. Yan, sabi, ulitin ko sa 1. Tutungkol kay Abraham na ating ninuno. Ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may ipagmamalaki sana siya. Kaso nga, hindi naman dahil sa mabubuting gawa niya. Kaya siya pinawalang sala na tinuring na matuwid. Yan. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Yan. May ipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Yun lang yung ginawa niya, sumampalataya siya sa Diyos. Pero paliban doon, sumunod lang siya sa Diyos. Kaya siya itinuring na matuwid. At dahil dito, siya itinuring ng Diyos bilang isang tao matuwid. Yan. Sa buhay kasi natin, hindi natin kayang gumawa talaga ng matuwid. Totoo sa ating mga sarili.
Kaya anong dapat natin gawin para maging matuwid tayo? Kasi wala namang matuwid. Hindi matuwid na makakapunta sa buhay na walang hanggan. Yan. Kaya kailangan natin si Kristo kasi siya yung gagawa ng katuwiran para sa atin. Yan. Sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus. Yan. Ang ibinigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob. Yan. Ulitin ko lang muna sa 3. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumumpalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Sa pagsampalataya ni Abraham sa Diyos, naniwala siya sa Diyos, pinakita niya ito sa gawa. Kasi ano ba yung gawa ni Abraham? Na yun na ipakita niya sa gawa na talagang naniwala sa Diyos. Ano? Yung ginawa niya. Nalugod ng Diyos. Ano yung pananampalataya ngayon? Ano yung ginawa niya na yun? Yun, ilalay niya isang anak niya. Nangako kasi yung Diyos para ramihin yung lahi niya. Ayun, binigyan siya ng isang anak, si Isaac. At hiniling ng Diyos yun na ihandog niya yun. O isipin mo, kung ikaw si Abraham, pinakakuha mo, kung sa akin magmumulay lahi, matanda na ako eh. Okay, kasi baog yung asawa ko, tapos ako matanda na, imposible magkaanak. Tapos binigyan mo kami ng anak. Okay, salamat, talagang nakila ka. Pero sabi mo, pararamihin mo lahi ko, tapos yung isang anak ko, kukulin mo. Makaanak pa ba ako niyang marami yan, di ba? Posible. Isa lang inanak niya eh. Madaming lahi, isang dami ng bituin sa langit, ng buhangin sa dagat. Di ba? O gano'n. Pero si Abraham, hindi nag-isip ng gano'n. Hindi siya ng dalawang isip, talagang iaalay niya si Isaac. Pero kaya nga lang nangyari, hindi rin yung tulong ng Diyos. Sinubukan lang yung pananampalataya niya. Bagkus, ang Diyos ay may inilaan na handog para ialay yung tupa na naipit sa halaman, di ba? Sa mga puno. Ayun yung naging handog niya. Ayun yun. Dahil sa pananampalataya, kasi sinunod niya yung utos ng Diyos. Tayo naman, sundin din natin ng Diyos na dapat may pag-isa tayo kay Kristo at sumunod tayo kay Kristo. Ayun. Dahil sa pananampalataya natin na yun, doon tayo tuturing ng Diyos na matuwid. Kasi hindi tayo pwedeng gumawa ng matuwid kagaya ni Abraham. Kung siya ang masusunod sa sarili niya, hindi niya gagawin yun. Ano ko, bali? Sabi, ano ko, bali? Di ba? Hindi pwedeng mong sundin nyo. Pero dahil sa talagang siya ay sumunod sa Diyos at may pananampalataya siya sa Diyos na kinikilala niya Panginoong Hari yung Diyos, sinunod niya yun, nagpasakop siya. Yung kagaya ni Jesus na nagpasakop sa Ama. Ganun. Pero medyo similar nga sila ni Jesus ng Diyos eh. Binigay yung anak, yung Ama, binigay din si Jesus yung anak. Kaya napaka-puti ng puso ni Abraham yung pananampalataya niya. Or, ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Tama, kasi kung magtatrabaho tayo, may mga sweldo. Kasi yun, bayad sa ating ginawa. Kaya yung pananampalataya sa Diyos, hindi yan gawa. Hindi yan dahil sa yung pagiging matuwid natin sa harap ng Diyos, hindi yan bunga ng ating mga gawa. Kaya masabi ni Ephesians, kaya walang dapat ipagmalaki yung tao, habag at awa ng Diyos ang pribilehiyo. Yan. Ngunit ang ibinigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Kapag gumagawa kasi tayo, gamit sa sarili natin, kabayaran. Yan. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kasi hindi naman sarili niya yung sinunod niya ni Abraham eh. Tama? Yung Diyos eh. Yung Diyos yung sinunod niya, kaisipan ng Diyos yun eh. Ngunit ang hindi nanalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos, na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Yan. Yung hindi niya sinusunod yung sarili niyang konklusyon, yung sarili niyang ideya, yung sarili niyang gusto. Yun. Ibig sabihin nun, pagsunod sa Diyos, kasi yung Diyos yung pakikinggan mo. At doon tayo pinapawalang sala, doon tayo itinuturing na matuwid ng Diyos yan. Roma 4:5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, yan. Yung hindi nakikinig sa sarili mong kaisipan, sarili mong gusto, kundi sumasampalataya sa Diyos, kundi mas na-priority mo yung salita ng Diyos na sinusunod mo, yan. Na nagpapawalang sala na sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Doon
doon pala tayo. Doon tayo itinuturing ng Diyos na matuwid. Kapag pinakikinggan natin siya, yung tinig niya, lalo na yung nababasa natin sa Bible, yung pinangangaral ngayon, at pag ina-apply natin sa buhay natin yan, doon tayo napapawalang sala at tinuturing na matuwid. Hindi yung naiisip natin, kahit na mabuti pa yun. Halimbawa, linggo, mag-church ako, medyo may nag-alok sa'yo ng sideline, medyo kikita ka ng maganda, nakaisip ka, uy, tama-tama, parang kailangan ng church pala namin ng aircon, o baka ito na yun. Linggo yun, para sa Diyos yun. Maganda yung naisip mo, at baka, sa palagay mo, di ba? Tatalo ko, sigurado ako, kalooban to ng Diyos. Sigurado ka, ikaw yun. Yung Diyos. Gusto ba yun? Ano sabi ng Diyos? Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga. Gawin nyo itong banal. Walang magtatrabaho. O bakit wala tayo sa Old Testament? Dapat sa ganung paraan natin ginagalang yung utos ng Diyos. Lalo na yung templo niya. Yung araw na itinalaga niya para sa iyo. Alin na araw kayo magtatrabaho at ang ikapito ay ginawa kong banal. Di ba? Sabi niya. Dapat ituring natin yun para sa Diyos. Dapat pagmulat pa lang, gabi pa lang ng Sabado, yung isip mo na nasa araw na ito na. Bagamat hindi talaga natin alam eksaktong araw ng pagpapahinga. Ito yung tinakda ng Diyos sa buhay natin ngayon, itong Sunday. Kaya ito yun. Tama? Kaya dapat preparado ka na nun. Huwag na yung kung kailan Sabado ng gabi, doon ko pala maglalaba. Diba? Dapat malayo pa lang. Alam mo na yun. Pag Sabado ng gabi, dapat tansyado na yung damit ko, na ang sasamba ko sa linggo. Ganoon. Kapag ikaw na ang nasunod, mali na yun. Kahit na napakaganda pa lang layunin mo. Ganoon yun. Kaya hindi tayo pwedeng pangungunahan ng Diyos. Hindi kasi dahil sa atin tayo nagiging matuwid. Ito yung sinasabi dito sa Roma 4. Tama? Hindi dahil sa gawa natin itutulong na. Kahit ano pang kabutihan o may itulong pa yan sa gawain ng Diyos, kung hindi iyon ang gusto ng Diyos na pinagagawa sa iyo, huwag mo dapat gawin yun. Kasi hindi ka ituturing na matuwid ng Diyos sa madaling pananalita. Ganon. Kapag nasunod yung sarili mo, mali yun kahit mabuti pa ang sa palagay mong ibubungalod. Yan. Kahit isang katutak na tao pa ang matutulungan mo nun. Kung hindi yun ang pinagagawa ng Diyos sa'yo, hindi mo dapat gawin yun. Tama? Ayan. Ayan. Ganoon kabanal ang Diyos na dapat nating igalang. Ganyan. Dapat tayo. Kaya nga napakahalaga ng Old Testament, yung pagsunod sa instruction ng Diyos. Tinuturo yun. Yung Leviticus, Deuteronomy, Numbers, yung mga instruction. Kaya meron doon. Ang kailangan, ang damit ng pari ay meron ganito. Kailangan may sukat ang templo. Nagpapansin nyo kaya bakit gano'n? Tinuturo yung bawat sukat, yung bawat tamang kulay. Kailangan sinasabi sa atin na dapat nasa tamang instruction tayo ng Diyos kung paano tayo maglingkod sa Kanya. Pero hindi para gawin lahat yun. Sinasabi lang ng Diyos para yung instruction, marunong tayong makinig sa panuntunan niya. Amen? Naunawaan po ba? Yan. Kaya kahit napakaganda ng ibubunga ng mga bagay, kung hindi iyon ang tinuturo ng Diyos, hindi mo dapat gawin yun. Yun ang ibig sabihin nun. At hindi kasi doon tayo sa gawa. Kaya ganoon, kasi hindi tayo sa gawa, sarili nating gawa ang nagiging matuwid sa paningin niya, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun yun. Kaya doon tayo napapawalang sala. Okay po ba? Naunawaan? 6. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong itinuturing na matuwid ng Diyos nang di dahil sa sarili nitong nagagawa. Sinabi niya. Kaya sabi ni David, mapalad ang taong itinuturing na matuwid ng Diyos nang di dahil sa sarili nitong nagagawa. Sinabi niya, mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalamsa. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang pagpapala kayang ito'y para lamang sa mga tuli. Hindi. Ito'y para rin sa mga dituli. Ano yung mga tuli na tinatawag? Ha? Mga Hudyo, mga Israelita. Ay yung mga hindi tuli.
No, hintil, yan. Tayo. Bakit tingnan mo, hindi ako yun. Tuloy na ako. Hindi mo ganun yun. Yung tuloy dito na tinutukoy, mga Israelita. Okay? Yung mga dito mga hintil, mga hindi Israelita. Sinasabi natin, batay sa kasulatan, na itinuturing na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Yan. Kasi yung pananampalataya, yun yung dahilan kung bakit tayo itinuturing na matuwid ang Diyos. Hindi dahil kung ano tayo. Kung Hudyo ka man o hindi dahil doon. Okay? Kundi dahil kung meron kang paniniwala sa Diyos at pananampalataya. Kagaya, ang tunay na Hudyo, di ba, nung 3, ay yung nabago sa puso't isip ng Diyos. Yun yung mga tunay na mga anak ng Diyos. Kasi pag sinabi mong Hudyo, Israelita, mga anak ng Diyos yan. Pero sabi doon ng Roma 3, ang tunay na Hudyo ay yung mga tunay na nabago sa puso't isip ng Diyos. Nabago yung buhay. Ibig sabihin, yung kumilala talaga ng totoo kay Kristo. Hudyo ka man o hintil, kung ikaw ay tunay na sumampalataya kay Kristo, isa ka talagang Hudyo sa paningin ng Diyos. Yun yung tunay na Hudyo. Yun yung tunay na ibig sabihin, Hudyo, anak ng Diyos. Yun yung tunay na mga anak ng Diyos sa mas mababaw na pagpapaliwanag. Amen. Naintindihan po? Yan. Hindi mahalaga kung Israelita ka o hintil ka o Pilipino ka. Ang mahalaga, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, totoo. At nakikita ng Diyos yun sa puso mo. Sa ganung bagay, ikaw ang tunay niyang anak. Ito ang ibig sabihin. Yan. Then, natapos ko na ba? 9 ulit. Ang pagpapala kayang ito ay para lamang sa mga tuli. Hindi. Ito ay para rin sa mga dituli. Sinasabi natin batay sa kasulatan na tinuturing na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Sinunod niya kasi yung Diyos kahit masakit. So, tutusin lang, masakit sa loob niya yun. Mahirap intindihin yun. Pero dahil naniniwala siya sa Diyos at nagpapasakop siya sa Diyos, sinunod niya. And, kailan iyon nangyari? Bago siya tinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Kasi ginawa niya yun bago siya tinuli. Amen? Kaya bago nangyari yun. Kaya hindi mahalaga kung kasi wala namang pinanganganak na tuli. Kahit na Hudyo ka pa Di ba? Di ba? Hindi, walang ganon. Kaya bago siya tinuli, yan, at hindi pagkatapos. Tinuli siya bilang tanda na siya ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Dahil sa pananampalataya. Kaya ibig sabihin, ginawa na yon dahil tinuring na siyang matuwid. Dahil sa pananampalataya niya noong hindi pa siya tuli, kaya siya ay naging ama ng lahat ng sumasampalataya sa Diyos. At sa gayon, sila ay pinapawalang sala rin kahit hindi sila tuli. Tayo kaya tinatawag na mga anak ni Abraham kasi sumasampalataya din tayo sa Diyos Kaya tawag sa atin mga anak ng Diyos. Kasi mga anak ng Diyos, mga lahi ni Abraham yan. Tama? Mga Israelita. Okay? Tapos tayo, dahil sumasampalataya tayo sa Diyos, tayo din naman. Okay? Anak na tayo ng Diyos ngayon. At siya ay ama rin ng mga tuli. Hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli, kundi dahil sa sila ay sumasampalataya rin tulad ng ating ninunong si Abraham. Noong bago siya tuliin, ganyan tayo. Kagaya ni Abraham, sumasampalataya din tayo sa Diyos. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Puro pananampalataya. Yan, hindi tayo pwede gagawa ng sarili natin ibigin kahit napakabuti pa nun. Na sa palagay natin, ito yung makakabuti, yun nga yung mali. Kahit mabuti pa yan, 1,000,000 katao ba matutulungan mo niyan kung hindi yun ang inuutos sa ng Diyos, mali pa rin yun sa paningin ng Diyos. Ganun kadisiplinado ang Diyos na dapat nating katakutan. Tama? Kaya masabi ni Solomon, ang tungkulin mo bilang tao, matakot ka sa Diyos, sumunod sa kanyang mga utos, itondo ka tungkulan mo. Huwag ka lang reklamo, sumunod ka na lang. Karapatan ng Diyos, wasakin ka kung gusto niya. Karapatan niya namang hindi kung gusto niya rin. Tama? Kasi siya yung manlilikha Karapatan pong gumawa ng mga bagay, halimbawa palayo. Pag hindi niya nagustuhan yun, pasagi niya, okay lang. Siya naman yung gumawa ng kanya naman yun. Ganoon ang Diyos. Na dapat buksan natin yung isip natin.
O kagaya ni Judas, gaya nga ng sukulitin ko lang, ni Paraon, o ginamit sila para sa ganung bagay. O, pero si Judas, sa totoo lang, may pagkakataon pa siya, alam, patiwakal siya buhay pa siya, may isip siya, may privilege siya kagaya ni Cain. Di ba? O pwede naman siya magbalik at humingi ng tawad kagaya ni Pedro. O di ba? Kaya tinapos niya yung buhay niya, mali. Kaya yun, kung tayo naman niya sa kalagayan nila, sipin yun, ginawa lang ako ng Diyos na ganito. Payag ka, alam mo na yung mission mo, ginawa ka lang para subukan lang yung mga anak niya. Diba? Si Paraon, alam mo na ginawa ako ng Diyos para manggulo lang. Oh, asarin yung mga Christian. Payag ka nun? Di ba sabi, ang fair naman, magreklamo ka nun. Kaya hindi natin alam yon. Pero isa lang ang sigurado tayo, lahat ng nakakarinig ng salita, inimbitahan niya para maligtas. Dahil ibig niya ang lahat ay maligtas. Yan ang good news. Hindi natin alam yung plano ng Diyos sa buhay natin, kung bakit tayo nilalang. Pero yung mga salita ng Diyos, sinasabi yung instruction na dapat natin sundin at doon tayo mag-focus. Pero isa lang ang good news. Ibig ng Diyos ang lahat ay maligtas. At yun, buksan mo yung isip mo doon. Kaya pagkakataon mo lang ngayon magpapansin sa Diyos at gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Kagaya ni Abraham na sumampalataya. Amen? Yan ang tungkulin natin sa mundong ito. Ang sumunod at matakot sa Diyos. Kasi hindi natin alam yung dahilan ng Diyos bakit tayo lumitaw. Pero isa lang na sinasabi ng salita ng Diyos, ibig niya na ikaw at ako ay maligtas pagdating ng panahon sa pamamagitan ni Kristo. Amen? At doon natin buksan yung isip at puso natin. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Yan yung good news. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya tuloy natin yung Roma 4. Kung ang pangako ay pinagkaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Wala talaga. Kasi gagawa ka lang ng mabuti, ligtas ka na eh. Di ba? Wala. Hindi pwede gano'n. Ang kautusan ay kalakip na puot ng Diyos para sa mga lumalabag. Ngunit, kung walang kautusan, wala rin paglabag. Kaya napakahalaga din ang kautusan. Banal ang kautusan eh. Diyan tayo nagagabayan sa mabuti. Kaya namula tayo, alam natin yung tama at mali. Yan. Kaya nga, sa pananampalataya, nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob. Para sa lahat ng anak ni Abraham, hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Hindi lang kala Abraham, kundi sa atin din na sumasampalataya na kagaya ni Abraham. Sapagkat siya ang ama nating lahat. Dahil sa pananampalataya yon. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nililikha. Yan. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham kasi 100 years old na siya nun eh. Tama? At baog pa si Sarah. At siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Biruin mo, dami ng bituin sa langit, ang dami nun eh, at tanda niya na. Paano pa siya magkakaanak ng gano'n? Hindi lang hina ang kanyang pananampalataya. Kasi talagang nanalig siya at naniwala. Kasi pananampalataya, Hebreo 11, pagtitiwala na mangyayari ang isang bagay na iyong inaasahan. Yun yung ginawa ni Abraham. Maniwala siya sa sinabi ng Diyos at inaasahan niya yun kahit hindi niya pa ito alam ang mangyayari, pero naniniwala siya. Hindi lang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibasa ay 100 taon, bito 100 years old na siya, na siya noon at ang kanya namang asawa ay si Sarah ay baog pa. Pero yung matanda na, baog pa. Imposibleng magkaanak. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Pero mo yun, kung ikaw, sa palagay mo kaya, uugod-ugod ka na at magkakaanak ka pa. Sindami ng bituin sa langit. Ano ba? Yung asawa mo, alam mo, baog. Uugod-ugod natin. Diba? Sa tingin mo kaya, maniniwala ka? Hindi Sa sarili mo, hindi. Pero si Abraham talagang naniwala dahil makapangyarihan ng Diyos. Yan. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang pangako nito. Kaya tayo, tularan natin si Abraham.
Yung mga bagay na imposible sa palagay natin, tandaan natin, posible sa Diyos yan. Kung paano gumawa ng mahiwaga ang Diyos sa buhay ni Abraham. Ganun din sa buhay natin sapagkat ang Diyos ay kahapon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Yan. Ang Diyos ay ngayon, kahapon, at magpakailanman. 22, kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang tao matuwid. Ang salitang itinuring na matuwid ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Tayo, purihin ng Diyos, tayo rin ay pawawalang sala kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. Amen? Yan. Kagaya ni Abraham na pinawalang sala at itinuring na matuwid, tayo din naman sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus na namatay at muling nabuhay. Kaya sa buhay natin, kilalanin natin ang Diyos kagaya ni Abraham kung gaano kataas ang paggalang niya sa Diyos at kung gaano kataas ang kanyang paniniwala. So, tandaan niya na uugod-ugod. Tapos yung asawa niya matanda na rin, baog pa. Biruin mo yun. Pero naniwala pa rin siya. Bakit? Kasi ang Diyos ay Diyos. Omnipotent. Makapangyarihan. Walang hindi kayang gawin. Amen? Kung yung tao may mga limitasyon, ang Diyos wala. Lahat ng bagay kaya niyang gawin. Amen? Yan. Kaya kagaya ni Abraham, dapat sampalataya tayo sa Diyos kahit gaano pa ito. Ka-imposible. Kasi lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Yan. Yung mindset natin. Huwag nating sundin yung sarili natin kagaya ni Cain. Cain. Genesis 4:7. Genesis 4:7. Basahin natin. Isa na yun. Genesis 4:7. Yan. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Yan ang sabi ng Diyos kay Cain. Kailangan mapaglabanan mo ito. Sa buhay natin, yan ang laging sinasabi sa atin ng Diyos. Kaya ka tayo nakukumbig na may nagsasabi sa ating masama yan at tayo kinakabahan. Kailangan mapaglabanan mo ito. Kasi sa isip natin, ang battlefield ng good and evil. Kaya yung atakay tayo ng kaaway sa isip natin, papakita yung mga bagay na, wow, ang ganda, parang si Eva. Nakita niya yung bunga na, sabi mo na ng kasalanan na nilisata na sa tenga niya. Sabi ng Diyos, sabi kasi niya, pag kinain namin to, mamamatay kami. Ayun ba yung sabi ng Diyos? Hindi! Hindi ka mamamatay! Pagkus, magiging parang ang Diyos. Nag-enlighten siya, yung isip niya, bumukas. Maganda. Nag-isip na siya, ang parang maging Diyos. Kahanga-hanga ang maging Diyos. Tapos tinignan niya yung bunga, nakita niya, mukhang masarap kainin, tama-tama, nagugutom siya nun. Diba? Kasi makakain niyo lahat ng bunga ng punong kahoy, siguro gutom siya nun. Baka hanapin niyo sa Bible yung gutom siya, hindi makikita yun. Siguro lang, mawari lang. Kasi lalakad-lakad di ba? Lalakad-lakad, puno, tingin-tingin, doon yung ahas. Oo, dessert, alam ba, gano'n. Nakita niya yung bunga, mukhang masarap kainin, yan. Kagaya ni Cain, kailangan mapaglabanan mo ito. Ano din yung, alam mo yung utos narinig niya na rin yun eh. Di ba? Kay Adan eh. Malamang sinasabi na ni Adan yun eh. Pinakinggan niya yung sarili niya, hindi yung utos. Okay? Kaya, siya ay sunod sa sarili niya. Yun yung sinasabi sa buhay ni Abraham, sa Roma 4. Yan, na hindi dahil sa ating mga ginagawa. Kaya, wala tayo dapat ipagmalaki kung paano tayo tinutuwid ng Diyos. Okay? Tinutuwid tayo sa pamamagitan ng pakikinig natin sa Diyos at pagsunod.
si Eva, hindi niya sinunod yung nag-uutos, kundi siya. Nagdesisyon siya sa sarili niya. Yung, sa madaling salita, yung kalayaan niya sa pagpili, ginamit niya sa mali. Nakinig siya kay Satanas. Namulat yung isip niya. Maganda ang maging Diyos. Tapos nakita niya yung bunga masarap. Mukhang masarap kainin. Kinain niya. Tapos naman to si Adan, imbis na magtanong sa Diyos, di ba? Ay, Amang Diyos, kinain po kasi ng babae yung pulo, kasi ay bunga, kasi sabi nung ahas, hindi daw kami mamamatay pag kaya daw po namin kayo. Tama po ba yun? Di ba? Walang ganun nangyari. Kung hindi, nakita niya si Eva, at dahil si Eva yung nagbigay sa kanya, kinain niya na rin. Sabi nga ni Peña, nakapunta dun sa Novodisi ba yun? Sino naman nakatin doon? Ako ni Peña, ito kasi Adan, nakakangana lang kay Eva kasi tululaway na lang daw kay Eva. Kaya daw nagkasala. Medyo nagko-comedy lang lang. Pero parang isipin mo parang ganoon. Nawala na yung attention niya sa Diyos. Dahil doon na napunta yung focus niya kay Eva, hindi niya naisip yung Diyos. At hindi niya namalayan, nakapag-desisyon na rin siya sa sarili niya. Na dapat sana, siya yung modelo, si Adan. Kasi siya yung unang nilalang eh. Si Eva, kinuha lang sa tadyang niya yun eh. Laman niya yun eh. Kaya nga, laman ang aking laman. Buto ng aking buto. Babae ang itatawag. Sapagkat sa lalaki siya nang galing. Yan. Yan ang gano'n. Yung babae kasi laman niya lang at hindi dapat siya susunod doon. Kundi dapat, yun dapat ang susunod sa kanya. Kasi sa kanya lang din ang galing yun. At dapat ang sinusunod niya yung Diyos. Kasi siya yung direkta na inutusan ng Diyos. Makakain niyo ang lahat ng bunga, lahat pwede. Maliban sa puno ng bunga ng punong kahoy ng bibigay, kaalaman sa mabuting masama. Kaya napakahalaga yan. Ang Diyos ay lagi nagpapaalala sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Kailangan na natin pakinggan at sundin. Hindi ang ating sarili, kundi yung Diyos na nag-uutos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Yan. Dapat mulat natin. Yan dapat natin mapaglabanan kagaya ni Cain. Cain, ang puso mo, babalot ng galit, kailangan mapaglabanan mo ito. Pero hindi niya pinigilan si Cain. Pwede naman, magic, di ba? Hindi niya gagawin yan. Pwede naman, pipitik. Ayaw, walang tinog ah. Yan. Cain, ang galit mo ay nakita ko hindi mo mapipigilan, mamagicin na lang kita para hindi mo magawa. Pwede naman, di ba? O, matulog na. Yan, pwede naman, pero hindi ginawa ng Diyos. Bakit? Mahal tayo ng Diyos, kailangan ayaw tayo sakalin ng Diyos. Gusto ng Diyos, ikaw, masunod, kailangan makita ko sa buhay mo na talaga mahal mo rin ako. At dapat, dahil may tiwala ako sa iyo, dahil ginawa kita larawan at tuwangis ko, alam ko hindi mo ko papahiyain. Kaya lang, parang isipin mo, ikaw, nanlumo ka no? Manlulumo ka no? Nasaktan ka no? Nasakit. Pero dahil kahit nasaktan ng Diyos, sa pagdating ni Kristo, gumawa pa rin siya ng paraan di ba? Yung isa, isang anak, sasampalataya ka lang, yung namatay sa krus. Pero ang isang Diyos na, kung ikaw yung Diyos sa buhay ni Cain, ang iyong puso, kailangan mapaglabanan mo ito. Tapos bigla niyang nagawa pa rin, ang sakit nun, di ba? Pinaalalahanan na kita, pero ako yung Panginoon mo, pero ginawa mo pa rin, hindi mo ako kilala. Hindi siya na, kinalaunan, gumawa po siya ng paraan para sa salinlahi ng bawat tao. Hindi ko kaya ni Adan, di ba? Yung kay Adan, yung nagkasala sila, ang sakit nun, pero ikaw yung lumalang, sinuway ka. Tapos, imbis na parusahan mo yung mga, gantihan mo nila sige yung mga anak niyo. Hindi, gumawa pa siya ng paraan, si Jesus binigay niya para yung kasalanan ay mawala. Diba? Pero iba po talaga ng Diyos. Kung mumulat lang natin yung isip, makikita natin na nakakahiya sa Diyos, sa totoo lang. Sobrang nakakahiya sa Diyos. Kaya sa buhay ko, sa totoo lang, kahit hindi ang perfecto, pag naaalala ko yung mga tagpong yan, halos lumuhod,
luha ako sa Panginoon talagang hindi ng tawad sa totoo lang. Kasi nakikita ko yung kasalanan natin mga tao. At hindi lang yung mga kasalanan nila, maging yung kasalanan ko rin. Yung hindi ko pa alam yung mabuting balita. Kaya labis kong pinagsisisihan. Ngayon nalaman ko na siya, bagamat nagkakasala pa rin, talagang labis kong pinagsisisihan yung mga bagay na yan. Kasi pero mo, ikaw yung Diyos, ang sakit sa dibdib nun. Pero kahit na masakit sa dibdib mo, hindi ka gumanti. Tama? Pagkus gumawa ka pa ng paraan para sa ikabubuti pa rin niya natin. Tama? Ang bait ng Diyos. Kaya sa Diyos ang papuri. Palakpakan natin ang Diyos. Walang dahilan para hindi natin paglingkuran ng Diyos. Purihin ng Diyos. Amen? Yan yung Roma. At tayo tinuturing ng Diyos. Roma chapter 4. Tinuturing ng matuwid ng Diyos hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa pananampalataya. Amen? Kasi ito sila ang gumagawa ng paraan. Kailangan na natin gawin, pakinggan ang tinig ng Diyos sa ating buhay, sa ating puso, yung banal na Espiritu na nasa sa atin at tinanggap natin sa buhay natin. Amen? Yan, purihin ng Diyos. Meron pa tayong tanong sa Roma 4. Yan, Roma chapter 4 verses 1 to 25 tayo eh. May tanong ba dyan? Hindi naman, ba? At tayo yung mga pinawalang sala, nasa pamamagitan ng pananampalataya, kagaya ni Abraham, tinuring na tayong anak at ginawa na tayo matuwid ng Diyos. Tayo lahat ng mga naniniwala kay Kristo. Ayan, sa dulo, sa 25. Siya ay 24. Kung para sa atin din naman, tayo rin ay pawawalang sala kung tayo'y sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Yan, kaya kailangan panguwakan natin sa buhay natin yan upang maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos at pawalang sala tayo. Na si Jesus na namatay at muling binuhay na dapat nating sampalatayaan sa ating buhay na sinasabi ng Diyos Ama na nasa langit. Amen? Yan. May talong ba? May talong ba? Kasalanan, alam na natin, pamumuhay sa sarili. At tayo rin napapawalang sala dahil sa pananampalataya. At kahit na sa kaya ng ulitin ko lang, kahit 1,000,000 kabutihan pa, ang sa palagay mong magagawa mo kung hindi yun ang gusto ng Diyos na gawin mo, dapat mo bang gawin yun o hindi? Hindi. Kasi dapat sumusunod tayo sa instruction ng Diyos. Tandaan natin yan. Hindi tayo dapat namumuhay sa sarili natin. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang pananampalataya. Makagaya ni Abraham. Yan. Na hindi niya sinunod yung sarili. Imposible. Hindi siya nag-isip na imposible. Bagkus, dahil sa paniniwala niya sa Diyos, talagang nagtiwala siya at naghintay siya. Yan. Yun ang pananampalataya. Pagtitiwala na mangyayari asang bagay na hindi mo nakikita. Paniniwala siya isang bagay na hindi mo nakikita. Kakiyakan na mangyayari ang isang bagay na iyong inaasahan. Kasi Abraham, inasahan niya, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako at pinaniniwalaan, pinanindigan niya sa buhay niya, hinintay niya at nangyari na yun. At salamat sa Panginoon sa buhay niya at meron na tayong inspirasyon para gayahin. Kasi kung walang Abraham, ano na yung pananampalataya natin? Wala lang mahiwaga, posible. Okay? Wala na. Eh si Abraham, grabe. Matanda, paog, yung asawa. O, posible talaga. Ano pa? Yung isang anak, hiningi pa. Ihandog. O, ialay. Binigay niya. Pero yun mo matindi. Matindi yung struggle ng buhay ni Abraham. Pero si Abraham, hindi natinag. Talagang sumunod siya sa Diyos. Kaya, meron tayong modelo na dapat gayahin. Si Abraham at yung iba pang mga lingkod ng Diyos, higit sa lahat si Kristo na namatay at muling nabuhay para sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung wala lang tanong, tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito sa iyong mga salita na aming napakinggan. Purihin ka. O Diyos, na hari ng mga hari, Panginoon, ang mga Panginoon, ikaw lang, o aming Panginoong Jesus, napakabuti mo. Salamat, Panginoon, purihin ka, gabayan po kami sa aming susunod na gawain, pagpalain at i-guide ang mga kasamahan pa namin na wala pa sa church dito, na ihadya mo ang kanilang pangyapak sa lugar dito, sama-sama kami magpuri sa iyong dakilang pangalan. Sa iyong lahat ng kapurihan, pasalamat, pagsamba sa dakilang mong pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ako natin ang Panginoon. Hallelujah.